Magandang araw mga lods. Dito tayo sa ating labunan. Oops. Wala na yung mga cage dito mga lods. Nilipat na natin sa taas mga lods. Yan. At pinag-aaralan natin kung paano natin mapagkakasya. Kasi doon meron na. Tapos yung nasa labas pa. Ayan, yan pa. Wala na rin yung isa ron. Tapos, ayan. Titignan natin kung ano yung dapat gawin mga lods. Let it, bang, bang. Ayun mga lods, akitin natin yung yung future aviary natin. Ayan. Medyo nagkalas na tayo ng unti-unti sa baba. Inalis na natin yung isang cage. So tali hindi siya mailabas ng buo kaya malaki kasi yun eh. Kaya kinalas ko uli tapos medyo niliitan ko. Ayan. Hindi pa siya tapos mga lods kasi naubusan ako ng pantali. Kaya siyempre, umorder ako sa kamag-anak ng Lazada. Kilala nyo yan mga lods. Tsaka kamag-anak ng Shopee. Si Commander yun. Mabilis siyang umorder eh. Kaya totally hindi siya joke lang yun. Pinabili ko siya ng yung pantali, yung plastic. Pag inila mo, maigpit agad sa DIY kasi diyan sa Circle C Mall, andun yung clinic nila. Tapos, baba ka lang sa second floor, andun yung DIY. Kaya sabi ko, kinapos ako ng tali, sabi ko, bili ka. Wala tayong pantali, tigit tayo. Kasi siya saglit-saglit lang tayo mga lods. Dahil busy tayo, totally kagabi. No oras na kami nakauwi ni Commander. Tulog yata kami, 1:30 na. Nang gabi, daling araw, totally. Na naman, busy na naman tayo. Pa rin yun, sa congregation namin na lang naman yung mga lods, allowance. Pero sa akin, okay lang yun eh. Pag may dumating konti, marami, dapat natin ipagpasalamat yun. Yun eh, tungkulin ko sa congregation namin yun. Kaya dapat kong gawin. Kaya sasaglit-saglitan lang natin yung ating aviary niyan. Kasi kagabi, kinausap ako ng aming estimating ko daw yung gagawin. Kahit pa paano naman makakakuha tayo ng pampatuka doon mga lods. Pero yung pandagdag, hindi siguro kasi yung pandagdag dyan. Kasi allowance lang naman yung nandun. Tigil muna tayo kanina. Totally, nagpahinga ako para sabi ko, mag-vlog muna ako kasi wala pang pantali. Hindi ko rin maikasa yung kasi wala na akong budget mga lods. Sagad-sagad na yung yung budget ko. Kaya kailangan nating lang, unti-unti pasasambat yan mga lods. Matatapos din yan. Yan, yung aviary natin ngayon. Kung ikumpara mo dun sa isa, kasi bali yan, di ba yung aviary natin dati, isang yung nakakulong na makawala man okay lang, nasa loob. Tapos yung mga nasa labas. Pero ngayon, nandyan na sila lahat, ilalagay. Kaya, kahit mas malaki yung yung ginawa ko, masikip pa rin sila kasi dyan ko lahat ilalagay, mga lods. Kaya, ganun talaga. Yan lang natin, kumbaga, enjoy lang natin yung buhay. Ako, sa ganyan, ayoko na-stress di pag wala, wala nang pwesto. Kasi ako sa gusto ko, may mga halaman gaya nakikita nyo na halaman. Para alam mo yung pag nakaupo ka dyan masarap sa mata. Pag nga minsan pag darating si Commander gabi, aabutan niya ako, nandyan pa ako. Minsan yan, may upuan dyan, upo kami. Malamig mga lots. Malamig dyan pag gabi. Talaga, presko. Parang ayaw mo nang bumaba. Nga wala pa yung mga ibon dyan. Sabi ni Commander, dito kaya tayo matulog. Sabi niya kasi, di ba, yung panahon ngayon, mainit.
Ayan, pag umakyat ka, lalo na pag hapon na, napakahangin, malamig. Tuwan-tuwa si Commander. Dahil yun mahilig din sa ibon yun Sabi niya nga, at least naumpisahan mo na, sabi niya. Hindi ka na nag-iisip pa na sabi niya na walang mapwesto yung mga ibon. Totally, ang huling-huli ko sigurong gagawin dyan mga lods, yung daanan, yung butas. Ngayon kailangan pag binutas ko yan, may budget kasi may hagdan yan mga lods pababa. Kaya gastos na naman yun, pero okay lang yan. Alam mo, makatalisod tayo, diba? No? Ganun lang naman ang buhay sa mundo Yan, yung mga ano niyan, sabi nga ng misis kahit di mo muna alisin lahat, sabi niya kasi matagal pa naman yung deadline mo, October pa. Sabi ko hindi, kailangan mapag-aralan ko na maipagkasya ko silang lahat. Kung kailangan magbawas ako ng cage, yung mga assemble na cage tanggalin ko, gamitin ko na lang sa iba, no? May manok ako mga lods di ba, no? Yung pangalan ko sa sila ipupesto para magkasya sila. Kasi mahirap yun mga lods na kung kailan tag-ulan tsaka ka magkakantara pa, mahirap gumawa. Totally yan di ba, April, May. Pagpatak ng May yan, medyo magbabadya na yung ulan niya, kaya inuutosan pa ako may gawin ako sa congregation namin. Yung pinakalokal namin. Ayun, putol-putol ang gawa ko. Although kahit naman sa araw-araw, putol-putol kasi pag nasa loob ka ng aviary, okay lang. Pero pag lumabas ka, mainit. Kaya sabi ko kay Commander, bili ka pa ng mga yun nga, nakakuha na nga siya, nakabili na siya. Yung in-order niya yun dumating. Mabilis mag-order si Commander Yung shading net. Pag isa lang yung shading net, mga lods, may tama pa rin Kaya lang sabi ko, okay lang yan kasi may halaman para hindi masyado masaktan yung mga halaman kasi pag nagdilig ako mga lods 2 beses, kawawa yung mga halaman andyan yung mga ibang pagkain ng ibon natin mawawalan sila ng food supplement pag napabayaan natin yung mga halaman. Yan yung isang sikreto natin mga lods, yung pakainin sila ng mga damo, yung mga pwedeng mga dahon dyan sa kanila. Kaya ayokong alisin yung halaman. Tutuusin kung puro aviary yan, napakaluwag sa kanila yan. Sasagat ko. Kaya lang ayoko yung parang hindi na magandang tingnan. Kaya maganda talaga may halaman. Kahit si Commander gusto niya, lagyan mga halaman. Sabi niya. Mahilig sa mga mabulaklak yun. Kaya kung mapapansin nyo, diba, sa video ko puro halos may bulaklak ang makikita nyo. Yan yung ni Commander. Pakonsuelo niya. Kaya ayun mga lods, yung aviary natin makikita nyo unti-unti tingnan mo yan marami pang kulang yan pag actual kasi lalagyan ko uli yan, itutuloy ko yung dyan, yung para sa halaman. Yun nga, nakabaklas na ako 2 tubo pa lang. Kaya lang hindi ko pwedeng baklasin ng bigla to dahil walang lalagyan yung mga manok natin. Yung pa naman manok kong isa, yung inahin, dinamisa, 2 lang napisa. May natirang itlog. Inalog ko naman, hindi naman bugok, kaya lang, hindi ko lang kung baka itlog nung itlog nung isa. Ayun, nilimliman niya uli mga lods, tuloy-tuloy siya. Kaya pinabayaan ko, baka malay mapisa. Kasi tinignan ko, hindi bugok Malay mo, may mapisa pa, no? Wala akong nakakita ng manok Nung naglimlim, napisa, tapos may itlog, naglimlim ulit. Wala akong nakasaksing ganun Sana sa ibong ganun din mga lods, Ngayon mga lods, yung natin, yung apiary natin, makikita nyo. Yan, di ba, no? Malaking bagay yung binigay ni Lods, Marky Amsedel. Yan, salamat ulit sa iyo, Lods. Hinatid mo pa talaga sa bahay, mga Lods, Yan, malaking bagay. Ang laki. Iba-iba pala yung sukat nito. Akala ko yung isang sako na nilatag ko, yun ay malaki.
Ako may mas malaki pa pala, doble. Kaya hindi ko na inano eh. Para medyo matibay, tsaka medyo makapal na pampandong sa mga ibon. Hindi ko na siya biniyak. Siniksik ko lang siyang ganyan kasi pag medyo ano yan, bawa, dyan na talaga tayo. Pag-iisipan ko yan kung ano yung maganda na yung hindi delikado sa hangin. For fundamental yan, malaking bagay yung binigay ni Lods Marky Amsedel. Yan. Shout out sa iyo, Lods. Maraming salamat talaga kasi nakatulong talaga yung ano, yung binigay mo. Tapos may mga tali pa. Na kung sakali, kaya sabi ko, ano, gamit na gamit yung binigay mo, Lods. Salamat sa iyo. Tapos may mga plastic pa. Total yung binigay ni Lods Marky, mga Lods. Pag tiningnan mo yung sako, di bibiyakin mo, no? Yung loob. May plastic sa loob, maganda. Kaya kung bawa, gusto kong malinaw talaga, no? Kaya lang maganda rin yung plastic lang sana ilalagay ko yung malinaw. Pero the best yung sako. Mas lumamig siya. Bali pa nga yan eh. Kasi sa trabaho mga Lods, ang ginagawa ko kasi, di ba, puti halimbawa, mga fiberglass na sa akin, pinapakisame, pero sabi ko hindi ko kikisame. Kung ang habol mo lang yung lumamig. Pinipinturahan ko yun mga Lods. Ayan, bala kong ganyan din ang gawin ko. Pipintahan ko yung sako, hindi naman kakain ng marami yan, yung latex. O, tsaka ako ibalik sa yun. Mas madilim kasi mga Lods, kumbaga may lilim talaga siya, yung silong niya. Kasi pag puti, tumatagos yung liwanag, mainit yun mga Lods. Ganun yun wala lang, natutunan ko lang sa kakatrabaho ko na kahit makapal yung yero mo, pag transparent siya, mainit. O kaya puti, mainit siya. Basta malinaw siya mga Lods, mainit. Pero pag pinintahan mo, kahit manipis lang siya, kahit sabihin mong gapapil siya, lalamig siya. Hindi makapasok yung liwanag. Yan. Yan yung isang sikreto sa nature eh. Kaya buti na alam mo yung naobserbahan ko, sabi ko ganun pala yun. Kaya ang lamig ng may kinalaman din sa kulay mga Lods. Yung bubong, may kinalaman yan. Kung gusto nyo nagbabounce yung bubong nyo, yung init, hindi masyadong uminit ang ang ipinta niya puti. Kaya lang bihira gumagawa nun. Yung sa akin dati, ginawa ko yung puti eh. Kaso binigyan ako ng pintura nung kabrad ko nung gumawa ako. Ang dami. Pambubong yun. Mga green, blue. Sayang naman, para kumapal yung pintura, pinahid ko uli. Ayun, naging green at saka blue yung bubong natin mga Lods. Okay lang yan kasi at least pag natuklap, meron pa. Diba? Kaya yun, natutuklap. Lumalabas yung puti. Siguro, pag medyo andyan na tayo, stable na yan, pipintahan ko yan, alagaan ko sa pintura yung bubong. Tsaka lalagyan ko ng pinakatapakan para hindi kasi pag minsan lumalangit-ngit eh. So gagalaw yung pamakuan, magkakatulo. Ayun, para maiwasan yun, tsaka yung na-distract yung yero. Yan, gagawa ako ng yung tapakan. Para pagtatapak ako doon, so hindi siya hindi masisira agad yung yero natin mga Lods. Ganun lang yung pag-iibon mga idol. Enjoy lang. Minsan kapusin ka. Kaya ngayon kinakapos ako. Di pag kinapos tigil. Ganun lang naman yun eh. Unti-unti. Di ba? Pero hanggat maaari sana kasi ganun ako magtrabaho. Tuloy-tuloy eh. Maayos ko yung kasi sayang yung obas ko mga Lods. May Laguna eh. Gawin ko sana, lagyan ko parang pinakabalag. Yun may balag siya. Tapos pagagapangin ko siya. So, malay mo, mapabunga natin to. May nginangalot-ngalot tayo dito sa bubong, di ba? Yan, pagagandahin ko talaga to kasi masarap pumesto rin paggabi. Malamig mga Lods. Kaya okay na rin, hindi na rin nabigat sa loob yung
na kinuha yung pwesto natin dyan kasi hindi naman atin yon. At least napaganda pa yung ano, ang pwesto ng mga ano. Tapos tungkol naman sa init, natatansya ko parang hindi na siya ganun ka ano, kainit. Tsaka ano, siyempre para safe, nilagyan kong takip yung mga ibon na natin. Yung nasa ibabaw kasi, di ba rin nasa ilalim kasi may lilim na yun eh. Pero yung nakapatong, medyo ano yun, siyempre lagyan natin ng ano, ng takip. Ayun, ano, para hindi masaktan yung ulo ng ating ibon kasi summer ngayon eh. Totally, yung ano, yung mga ibon natin diyan, matatansya natin yan yung gaya ngayon, mainit ano. Sabihin, malalaman natin kung anong dapat natin gawin para ano, hindi sila masaktan masyado sa init. Pag tag-ulan naman, makikita din natin kung ano dapat natin gawin pag tag-init ay tag-ulan naman. So bagay, sa tag-ulan naman, ang kalaban lang naman dyan yung hangin eh. Pero yung pampandong, madali lang. Lagyan mo lang ano yan eh. Ano yun, tapalodo sa ibabaw. Okay na eh. Yung hangin lang yun kasi ang mga ibon, mga lods. Medyo mahina sa hangin yan, mga yan, sa lamig, kumbaga. Kaya pa siguro, pag tag-ulan na, itatali ko yung mga cage. Para hindi, ano, hindi mga laglag. Kasi maglaglagan tong mga to. Tatali ko, tapos, lagyan natin mga tapete, yung mga pandong. Papandungan natin para, ano, maprotektahan. So, ganun lang mga idol, ang pag-iibon. Yan, kaya nyo, kita nyo naman, no? Nag-i-enjoy naman sila, mga lods. Hindi naman sila, ano eh. Kasi ang ibon, ano eh, tinatansya ko yan eh. Siyempre ako, yung pakiramdam ko, although, mas maliit sila, no? Tayo, malaki. Eh ako, nung wala pa sila dyan, mainit eh. Pero nung nandyan na sila, parang lumamig. Although, nakatulong yung pandong talaga, yung binigay ni Lods, ni Mark Amsedel, mga Lods. So, yun, mga idol, yun yung ano natin, yung, ano, habang magpapahinga ako eh, at walang tali eh, sabi ko, vlog muna ako, yan. At least naka-step 1 na tayo, mga Lods. May pwesto na sila, na ano, ang problema ko na lang yung ano, yung isang African lovebird ng Pares, tapos yung malaking cage, kasi yung nasa loob to tapos yung kakatail, tapos yung nasa labas naman yung malaking cage uli, tapos yung dalawang ano, cage. Kaya may possible baka pati sa labas siguro ano, maglagay ako. Yun ang nakikita ko, yung mga makakapal. Tsaka ano, papandungan ko na lang para hindi ano ng pusa. Pusa makulit mga lods. Totally nung ano, launa na nga kami naka-uwi. Totally ano naman, alas 12 pasado. Tapos nagkape pa ako, kami, ni Commander. Wala, hindi kumpleto ang gabi pag walang kape mga lods eh. Tapos yung mga bandang alas 2, ang ingay. Tinatalon niya yung mga ano, kaya ayun, pilitan akong ano. Tapos baba na naman. Mga bandang alas 3:30 na naman. Ayun, sabi ko, yan, medyo puyat. Napuyat ako kaya pagising ko, matamlay ang katawan ko. Wala sa kondisyon eh. Kaya, pero pinilit kong magbaklas ng mga kids sa dating ating pwesto kasi kailangan natin unti-untiin yan. Kasi kung kung nagkataon na wala nang ibon dyan, yan, babaklasin ko na yan mga lods eh. Kaya lang hindi pa talaga ubra. Gawa nung wala tayong ganyan, kinulang ako ng tali. Kaya yan, pag-aaralan ko ng todo-todo yan kung paano ang gagawin natin mga lods. Tapos ang problema ko pa yung mga manok. Siguro mamayang hapon, yan lang, ang problema, gabi si darating si Commander eh. Siguro lang kung yung pantatali ko na ano gagawin kong pang sa mga manok eh. Siya, para mawala na sila dyan, ilipat ko na, tapos gawan ko ng pwesto sa taas, sapinang ko na lang. Marami naman binigay na sa ako si Lods eh. Yung pinakatapakan nila para hindi maano kagad yung yero, lagyan ko ng sako.
Tapos walis-walisin ko na lang yung tayo nila. Ganun lang naman ang buhay. Mag-iibon mga lods. Okay mga lods, siguro hanggang dito muna. At maraming salamat sa panunood. Bye-bye.